Suspendido na ang 15 bus ng Solid North na biyaheng Cubao-Lingayen, Pangasinan. Yan ang ruta ng bus na naging mitsa ng karambola sa SCTEX na ikinasawi po ng 10 tao. 400,000 pisong ibibigay ng insurance company sa bawat pasaherong nasawi. Balita hatid ni Bea Pinla. Kasi wala na eh. Yung pikapal kong anak yung punso ko. Kaya asawa ko, ito nga ang pag-alis nila. Sabi niya, Papa, tatawag ka sa akin ha. Pag hindi ako tatawag sa iyo. Ito raw ang huling sinabi ng 9 na taong gulang na anak ni Elmer sa kanya bago bumiyahe ang bata kasama ang kanyang ina at asawa ni Elmer patungong Pangasinan kahapon. Dadalo sana sila sa isang children's camp doon na inorganisa ng kanilang simbahan. Yun lang naging na-miss ko sa kanya. Sasabihin, love na love kita, Papa. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Hanggat sa magtanda ka, aalagaan kita. Ngayon, hindi ko na alam paano gagawin ko. Nauna pa sa akin. Kabilang ang mag-ina ni Elmer sa 10 nasawi sa disgrasya sa SCTEX kahapon matapos salpukin ng isang bus ang isang van, 2 SUV at 18-wheeler. Ito pong panglimang bus, yung pong Solid North Transit Incorporated, ito po yung bumangga doon sa 4 na vehicles na nabanggit ko na nakahinto na po sa toll plaza ng SCTEX. Yuping-yupi ang van at SUV na naipit sa gitna ng bus at truck. Napipinang gusto yung 2 sasakyan na sandwich. After siyang tinamaan ng bus, kung makikita lang ninyo yung nakita namin kanina, parang yung sardinas na sama-sama sa loob nung dinatnan namin. Kaya medyo nahirapan kami sa pag-extricate kasi may tatamaan ka sa katawan ng mga nandun sa loob bago mo sila mailabas. Isa lang ang nakaligtas sa van na may sakay na 9 na tao. Ang pinakabatang nasawing pasahero nito, 4 na taong gulang ayon sa mga otoridad. Patay naman ang mag-asawang sakay ng SUV habang nakaligtas ang kanilang 2 taong gulang na anak. Hindi ko rin po akalain kanina na may bata pala doon kasi hindi umiiyak yung bata. Wala kami narinig na kumusyon. Nung yung kotse na yung aming bubuksan, naano rin ako kasi nakita nandun yung 2-year-old boy. Naka-car seat nga. At minor lang yung natamo niya, minor injuries lang na. Inilipat na sa ospital sa Bulacan ang bata. Iniuwi na rin doon ang mga labi ng kanyang magulang. Magbabakasyon lang po yung family sa Baguio So, kalungkot lang dahil kanina umiiyak, mami, 2 years old lang po kasi yun. So, walang kaalam-alam ng bata. Batay sa datos ng pulisya, sugatan din ang 35 tao na sakay ng bus. 3 sa kanila dito ay mga menor de edad. Ang ilan sa kanila patuloy na nagpapagaling sa Tarlac Provincial Hospital. Most of them naman minor injuries lang halos. So yung mga common lang na minor injuries nila, mga abrasions, gas-gas. Yung iba merong mga konting pasa. Tapos up and about naman most of them. Pero meron tayong 3 admitted na patients na nagtamo lang ng cerebral concussion or parang naalog yung utak. So for observation lang. Sabi naman ng Tarlac PDRRMO, sagot ng provincial government ang medical assistance sa mga biktima. Tumutulong din daw sila sa pagproseso ng mga labi ng nasawi sa disgrasya. Ayon naman sa LTFRB, magbibigay ng 400,000 pesos ang insurance company sa pamilya ng bawat pasaherong nasawi. Una nang pinatawan ng LTFRB ng 30-day suspension ang Solid North na kumpanya ng bus na naaksidente. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News.